Isa ng super typhoon ayon sa Joint Typhoon Warning Center ang nagbabadyang bagyo ngayong Semana Santa. At habang malayo pa, lumalakas pa raw ang bagyong tatawaging Chadeng pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility. Ang pinakasariwang balita tungkol dyan, alamin po natin ngayon mula sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mel, Mike, Vicky, tinututukan nga natin yung ngayon yung bagyong may international name na Maysak. Na ayon nga sa Joint Typhoon Warning Center ay isa ng super typhoon pero nasa typhoon category pa rin ito para sa Pag-asa. Magkaiba po kasi ang paraan ng pagsusukat nila ng maximum sustained wind. At ayon sa Pag-asa, may lakas ng hangin itong malapit sa gitna na 175 km per hour at bugsong umaabot na sa 210 km per hour. Huling namataan ng mata nito 1,690 kilometers dyan sa may silangan ng Surigao City. At kikilos ito pakanluran, hilagang kanluran o west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At base sa track ng The Weather Company, madaling araw ng Huwebes posibleng pumasok ito ng PAR at ito ay tatawaging Chadeng. Maaari naman itong humina sa Biyernes bago pa man makaapekto dito sa ating bansa, kaya nawala na yung letter S na yan. Pero Sabado pa lamang, mararamdaman na ito at magpapaulan na sa ilang rehiyon, partikular na sa Bicol Region at ilang bahagi ng Samar Provinces. At sa Linggo, inaasahang magla-landfall itong bagyo dyan sa may northern o central Luzon kung hindi magbabago yung pangkasalukuyang galaw niya. Mang Tani, pakilinaw nga lang po. Ibig sabihin ba, sakaling pumasok na ang bagyo sa Huwebes Santo, ikanyo, no? Hindi pa madadama ang epekto nito? Yes, Mel, hindi pa mararamdaman ito. Unang-una, may kalayuan pa yung area of responsibility natin dito at mabagal yung kanyang takbo. Kaya kahit pumasok yan ng PAR, wala pang mararamdamang ulan itong kahit anong panig ng ating bansa na dala-dala nitong bagyong si tatawagin na nating Chadeng. Mang Tani, kailan ito mismo magpapaulan at anong inaasahang lakas ng ulan na yan kung sakali, Mang Tani? Mel, unang-una, sabi natin, ito ay posibleng tumama dito sa may northern at central Luzon. Pero bago yan tumama dyan, dadaan muna malapit dito sa Bicol Region at Eastern Visayas. So sila yung unang makakaranas ng mga pagulan. Hindi natin inaasahan yung matitinding mga pagulan, Mel. Unang-una dahil habang lumalapit yan, hihina yung kanyang hangin at medyo liliit yung kanyang sirkulasyon o rain area dahil tuyo yung hangin dito. Pero asahan na yung dito sa Bicol at dito sa may Samar area, posible dyan yung medyo malakas na ulan at bugso ng hangin. Oo. Meron bang tsansa, Mang Tani, na lumihis yan? Ang dami pa nang mababiyahe, Mang Tani. Paano Yes. yun? Meron sa ngayon kasi halos wala tayong nakikitang lilihis ito. Although nandyan lagi yung posibilidad, pero karamihan kasi ng mga numerical models na ating tinitingnan ngayon, Mel, talagang halos dito papunta sa may northern o central Luzon. Pero yun yung babantayan natin. Unang-una nga kasi, dahil papasok pa lang yan, kung hindi bukas ng gabi, madaling araw ng Huwebes, mga 2 araw o 3 araw pa. Kaya malalaman natin sa mga susunod na araw kung talagang tutumbukin nito yung lugar ng Bicol. Sabi mo, Mang Tani, hindi na masyadong pag lumapit na yan, hindi na gaanong malakas. Ganun ba? Yes, Mel. Pero yung sinasabi natin hindi ganong kalakas, dahil ngayon super typhoon siya, no? Pag sinabi natin hindi na ganong kalakas, pwedeng typhoon pa rin yung kanyang kategorya. Ibig sabihin yan, mahigit 100, 120, 130, 140 kilometers per hour. So, dapat ngayon pa rin din, kahit sabihin natin medyo hihina, dapat I am ready pa rin yung ating mga kapuso. Hindi lamang ulan, Mel, yung pa rin karagatan, maaaring maapektuhan habang lumalapit itong bagyo. Alam natin na dito sa lugar na ito ng Bicol, papunta ng Visayas o Visayas papunta ng Bicol, marami yung naglalakbay dyan sa pamamagitan ng Roro. Maraming salamat sa mga sagot, Mang Tani. At sa ngayon po mga kapuso, ridge ng high pressure area pa rin ang nakakaapekto dito sa Northern Luzon. Bukas ng umaga, asahan po natin ang ulan dyan sa may eastern section ng Luzon, yung Aurora, Quezon Provinces. At sa hapon, ilang bahagi naman ng Ilocos at Cordillera Administrative Region ang uulanin. Dito sa Metro Manila, walang ulan at magiging maalinsangan pa po sa 38 degrees Celsius na init factor lalo na sa hapon. Sa Visayas, sa eastern section lamang may ulan dyan sa may lugar ng Leyte at sa Mindanao naman, uulan sa Davao Region bukas ng umaga. Dyan sa Soc Sargen at ARMM, sa hapon naman po uulanin yan.
Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.